Paano pumasok sa inyo or sa isip nyo na magkudeta? Okay lang na masugatan yung katapat mo. The rebelde, kriminal, no? Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong espesyal na personalidad ang ating makakakwentuhan. A former military officer, dating senador, dating cabinet secretary. Mga kaibigan, the one and only, Senator Gringo Honasan. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po, Tita Aster, at maraming salamat sa pagkakataon nito. It's my pleasure. May nakalimutan lang ko kayo, dating rebelde. Ay, oo nga pala. Dating rebelde, opo. Na may pinaglalaban. Itatats po natin yan. Kumusta na po kayo? It's been, honestly, isa pong malaking karangalan para sa akin. Ang makapanayam kayo at makakakwentuhan, makaharap in person for the very first time. Tita Aster, baliktado. Sa akin ho, yung karangalan, napakagandang pagkakataon nito para maipaliwanag natin yung iba't ibang bagay at issue sa mga kababayan natin. Saan man sila naroon. Alam niyo mga kaibigan, ang pinaka-importante dito is aalamin natin lahat. Agam-agam, mapagdududa. Sino nga ba si Gringo Honasan? Ito ang aalamin natin. Magsimula po muna tayo sa inyong pagkabata. Opo. Kumusta kayo? As a kid muna. Tita Aster, nung una, magugulat kayo. Gusto ko sana magpare. Oh. So, ang kausap mo sana ngayon si Monsignor Honasan. Nagbago ang aking isip. Sabi ko, baka pwede ako magdoktor. Sabi ng aking ama, dahil sundalo lang po siya. Colonel din po, nasa military din. Youngest lieutenant colonel in history during his time. Opo. Sabi niya sa akin, alam mo anak, sundalo lang ako, ganito lang ang sahod ko. Kung magdoktor ka, napakamahal ng kursong medisina, no? Baka hindi na makapag-aral yung mga kapatid mo. Dahil panganay po ako. So sabi niya, sige, okay lang po. Sabi ko, pumasok po ako sa University of the Philippines. Nag 3 semesters ako ron. Pakatapos po nun, nagpunta na ako sa Philippine Military Academy. Ano yung una yung kurso sa UP? Economics po. Economics. Pero hindi ho ako umabot sa School of Economics dahil 2 years Arts and Sciences doon. Yes. Preparatory to kung ano man ang kurso na ibig mong tahakin. Bali, second year college kayo nung lumipat kayo sa Philippine Military Academy? Kumuha ho ako ng exam sa Philippine Military Academy at modesty aside, tinap ho natin yung exam na yun. Wow. So out of mga 8,000 to 10,000 candidates. So, tuloy-tuloy na ako. Nung unang taon ko po sa academy, siyempre, matindi ang pressure, artificial pressure. Tinanong ko yung aking ama na nag-encourage naman sa akin. Sabi ko, normal ba na magbago ang isip kung ito ba talaga ang gusto kong profesyon? Sabi niya, tapusin mo lang yung 1 taon. At pagkatapos niyan, kung desidido ka pa rin na umalis, umalis ka. Alam mo, Tita Aster, after 1 year, in love na ako sa military career. Careers nyo? Tinapos ko po. Oo. Naging sundalo po ako. Parang sinundan mo yung yapak ng tatay mo. Opo. Sa tingin ko po, very proud naman siya. Hinigitan ko po yun. We became the youngest full colonel in Philippine political history during the time. Yes. And then, after you graduated, was it 1974? 71 po. 71, pero in 1974, na-assign kayo sa Mindanao kaagad? Hindi po. After 71, graduate po, no? Mga basic courses. Na-assign muna ako sa Norte, sa Isabela. Okay. Against yung mga kapatid natin sa Revolutionaryong Kilusan, yung New People's Army. Yeah. At after that po, sa Mindanao naman. Pero hindi po ba mahirap yun? Kasi fresh graduate kayo, tapos doon kayo kaagad isinabak. 4 po nun ang branches of service na pagpipilian, no? Yung Philippine Constabulary, Philippine Army, Philippine Air Force, at Philippine Navy. Pinili ko po yung Army dahil wala ho kaming ginawa sa PMA noon, kundi maglakad, magmarcha. Sabi ko, sayang naman yung lakad at pagod natin noon kung hindi ako mapunta ron sa Philippine Army. Yun ang pinili nyo? Opo, dahil ground forces po kasi. Talagang ang sasakyan mo nun, yung combat boots mo. 17 years in the military service. Yes, ma'am. Opo. Paano pumasok sa inyo or sa isip nyo na magkudeta? Iba-iba ho ang pananaron. Para sa amin ho, hindi yun kudeta. Dahil pag kudeta, ikaw ay mag-aalsa para agawin ang kapangyarihan. Hindi ho yun ang intensyon namin. Okay. Kaya kami nag-alsa dahil napapabayaan po talaga yung kapakanan ng kasundaluhan natin. Noong mga panahon na po yun, pag ikaw ay nasawi, kulang pa pambili ng kabaong yung benefit na napupunta sa pamilya mo. No? Pero higit sa lahat po, kaya naisip namin yon dahil dun nga isinilang yung Reform the Armed Forces Movement. Yung no? RAM, Itaas, yes. Opo.
nasa field po kami, no? Okay lang na masugatan yung sundalo, yung katapat mo, whether rebelde, kriminal, no? Okay lang dahil pinili mo yun, nasa job description yun. Pero yung makikita mo yung mga tulala na pagmumuka at anyo, yung bata, matanda, lalaki, babae, na nahuhuli sa crossfire ng isang armadong tunggalian na hindi naman nila kagagawan. Yun ho ang hindi katanggap-tanggap. Yun ho ang pinaglaban namin simula pa noong 1986, 87 at 89. Yun ho ang mga pag-aalsa na aking nilahukan. Binanggit niyong 1986, you played a very important role doon sa 1986 EDSA People Power Revolution. Opo. Paki-ano nga po, lalo na sa mga bagong henerasyon ngayon, Alam niyo paki-refresh. ba? Opo, yung People Power, kaya tinaguri ang People Power Revolution yun dahil unang-una, hindi ho madugo. May mga nasawi pero iilan, no? Biktima sila nung mga kaganapan na yun, no? Kaya tinawag na People Power yun dahil talagang nagpuntahan yung taong bayan, hindi lamang physically dun sa EDSA, sa Epifanio de los Santos Avenue, kundi sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Hindi laban o kontra sa isang tao o administrasyon, kundi para sa. Bayan. It was not against anybody, no, or any administration. It was for good government and reforms. Yun ho ang kaganapan. Kaya state of the art tayo nun sa buong mundo in terms of revolutions. Bloodless, people power. Ang naging papel po namin noon ay bigyan sila ng hukbo. Hindi ho ba, pag nagrarally ka, tatapatan ka ng mga anti-riot, no? Yeah. So, parang hindi patas ang laban. Paano naman kung may pinanggagalingan, may ugat yung kanilang pagpunta sa kalsada. So, kami ho yung armed component, which is kakaiba ho yun dahil ang tungkulin ng sundalo ay sumunod lang sa utos. Kami ho ay lumabas kami sa barak, sinuway namin yung mga kautusan na illegal, immoral, no? At kumampi kami sa tao. Kaya ho, people power yun. So, bahagi lamang kami ng people power. At sunod-sunod dyan, no? 1986, 87 at 89. Pareho ho ang pinaglalaban. Para sa reforma, para sa makahulugang pagbabago, para sa maayos na pamamahal. Hindi kontra sa. Kayo po ba ang nanguna? Tita Aster, no? Paano niyo ito na-organize? Hindi ho ako ang nag-organize ito. Noong mga taon na yun, noong mga panahon na yun, no? Galing kami sa field. Magkikita-kita kami sa Camp Crame. Siyempre, pag pumunta ka sa mga kaklase namin sa kapulisan, sila yung mga may PR, no? So sila nagpapainom, may pulutan pa. Di naglaon po, di kwentuhan, very light ang conversation. Napag-usapan namin yung mga mas mahalagang aspeto ng ating pamumuhay, no? At napag-usapan yung reforma. So doon ho nagsimula yung Reform the Armed Forces Movement. Sa gaganapan yun na naging regular. So, hindi ho ako ang nagsimula noon, no? Isang grupo, maliit na grupo. In other words, sumali lang kayo? Sumali, Okay. na-attract kami nung idea na hindi pwedeng ganito na lang, no? Alang-alang sa mga mamamayan na pinaglalaban natin, alang-alang sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin, tingnan natin kung anong magagawa natin. Mga junior officer kami noon. Mga bata, agresibo. Idealistic, opo. Dahil nga, nasa Special Forces at Rangers ako noon, ang feeling ko sa sarili ko alam niyo yung parang Swiss watch, shockproof, waterproof, anti-magnetic. Feeling nyo wala kayong Hindi ko tinatalaban ng bala. But at this point, ano na kayo? You were already married. Opo. Oo, may asawa na kayo, may pamilya na kayo, may mga anak na kayo. Opo, 2 o 3 anak na po. Pero tulad ng pinag-usapan natin kanina, Tita Aster, no? Tuwing papipiliin ako, any professional soldier, pag pinapili ka tungkulin, duty, country o pamilya, laging pangalawa yung pamilya. Ba't dinagdag ninyo? God, country, then family. Doon sa panahon na na-involve kayo, sabihin na natin yung mutiny, siyempre, at the back of your mind, may pamilya kayo, may mga anak kayo. Hindi ho bang mahirap magdesisyon, especially at the point na paano na lang ang pamilya ko pag pinasok ko ito? Well, alam nila yun. Alam ng aking may bahay at ng aking pamilya kung ano ang pinasok nila. Pinakasalan mo ang isang sundalo, isang professional na sundalo na seryoso sa pagganap sa tungkulin, alam nila na lagi silang pangalawa. So, hindi mahirap. Pero tama ho yung sabi ninyo, no? Noong mga panahon na yon, yun ang mabigat na dalahin natin, no? Alam mo na very vulnerable yung pamilya. Sila ang exposed sa media. Tuwing babatikusin ka, Silang tinatamaan. Tayo, sanay tayo dyan. Hindi lang yung tinatamaan, no? Dahil ako rin naman, ready naman ako for all the risks. No? Nagsundalo ka, di? Pati buhay nyo, kaya nyo isugal. Buhay, pamilya, karir. Opo. At mananalig ka na lang sa Panginoon na itutuwid niyan lahat ito. Sa haba ng panahon, mangingibabaw yung katotohanan. At yun ang inaasam-asam namin noon. Alam niyo, Tita Aster, no? Yung mga panahon na yun, minsan gigising ako ng madaling araw. Agahalo yung pawis, dugo at
at luha. Mga dati kong sugat na natamo ko sa larangan ng armadong tunggalian, nagiging sariwa ulit. Talagang pinagpapawisan ka sa galit. Pero mabigat ho pala yun. Dahil ang bigat na dalahin nyo na iniisip ko, ano ang aking gagawin pag nagbago ng panahon dun sa mga nagpapahirap sa taong bayan. Pero mabigat yun. Kaya over time, humihilom yung mga sugat na yan. Gumagaling at nagiging mas mapagpatawad ka, nagiging makatao ka, at nare-realize mo. Nakasama talaga pala yan sa buhay natin. Any regrets? No regrets, but No always a lesson learned. Di ho ba, Tita Aster, may kasabihan na gawin mo ng paulit-ulit yung parehong bagay at umasa ka na iba ang magiging resulta. Hindi yun tama, no? Baguhin mo. Tuwing may pagkakamali ka dahil tao lang tayo, no? Baguhin mo yung sarili mo. You cannot give what you do not take. Paano mo sasabihin bilang sundalo, bilang politiko, bilang public figure na kailangan magkaroon tayo ng pagmamahalan sa pamilya, pagtutulungan sa komunidad, kaayusan sa bansa, order in the state, at seguridad sa karagatan natin? Kung sa sarili mo at sa sarili mong pamilya, wala yung mga pinagsasabi mong yun. Magkano ang patong sa inyo? 20 million? 5 million po ang pagkaalam ko officially, okay. At saka mga 15 million dun sa mga nawala ng barya nila sa stock market, yung mga negosyante na kontento na sila sa status quo, wala nang pagbabago kahit na sila lang ang tumatamasa ng mga benepisyo ng status quo. Nakakalimutan nila yung kapakanan ng mas nakararami, lugmok sa hirap. Yung iba nga kumakain sa basurahan. Nakakaligtaan nila yun. Yung naapektuhan nun, siyempre galit sa atin dahil nag-alsa tayo. Naapektuhan ang negosyo. Yung pagiging happy nila. Yes. Opo. There was a time na huli kayo. Opo. And then inilagay po kayo sa barko. Sa barko. Opo. At palutang-lutang sa gitna ng Sa Manila Bay. Ang pangalan po ng barko ay flagship ng Philippine Navy, no? RPS Andres Bonifacio. Wow, Andres Bonifacio. Talinghaga. Parang related, no? Oo. Pero nakatakas po kayo eh. May kwento ko lang po, no? Kinausap ko yung mga bantay ko dahil akala nila army ako, ikulong mo sa Navy. Hindi naunawaan mga gwardiya ko, mga bantay ko, yung mga issue. So kinausap ko yung team leader. Sabi ko, alam mo, lieutenant to hindi ko nababanggit yung pangalan dahil buhay tahimik na rin siya ngayon, no? Sabi ko, bala kong bumalik, umalis sa barko, tumakas. So 3 ang pagpipilian ninyo. Pag nakita ninyo tumatakas ako, barilin niyo ako. Yun ang utos sa inyo eh. No hard feelings. Pangalawa, patakasin niyo ako. Siguro court martial kayo pero malulusutan ninyo yan. Ang pangatlo, pinakamabigat, sumama kayo. Nag-inuman. Pagbalik, sir, nag-decide na ho kami. Sabi ko, ano decision? Babarilin niyo ako? Hindi, sasama ho kami. Okay. So, ibig sabihin, hindi dahil sa napakagaling kong mangumbinsi, no? Hindi naunawaan nila yung issue. Pinaglalaban nyo. Actually, Tita Aster, kaya namin kunin yung barko eh. Hindi ko lang alam kung saan ko ipaparada dahil malaki. medyo mahaba yung barko. At saka matitrace kayo eh. Hindi. Pero saan ko ipaparada? Hindi pwedeng kumutan nyo ng kalaki-laki. 300, napakahaba. Flagship po ng Philippine Navy. Opo. Nung mag-iba ang administrasyon from Cory, siyempre ang kasunod ay si FBR, President Ramos. Opo. Siyempre nag-iba ang ihip ng hangin. Opo. Ano po ang nangyari? Kasi dito na kayo lumitaw. Opo. President Ramos po, to his credit, kasama namin noong 1986. Opo, yes. Diba? Si sila ni Senator Enrile. Secretary Enrile, opo. At saka si former President Ramos, may he rest in peace, sundalo po. So, pinadala niya si Chairperson Heidi Yora. Opo. Napakagaling din ng abogado nun. Yes. Hinanap ako kung saan ako nagtatago. Kasama niya si Colonel Red Capunan. So, nagkita kami sa isang tagong lugar, safe house ang tawag po. Sabi kagad sa akin ni Chairperson Heidi Yora, Colonel, may mensahe para sa iyo si President Ramos. Dapat itigil na ninyo yung trying to overthrow unsuccessfully the government. Dahil tuwing hindi kayo magtatagumpay, nahirapan yung ekonomiya natin. Opo. Yung mga lakal, investors, no, nahihirapan. Natatakot kasi mga investors. Natatakot dahil may gulo ho. Sabi niya, ba't hindi kayo pumasok sa loob at yung mga reforma na ibig niyong mangyari, gawin natin na magkakatulong tayo, magkakasama, galing sa loob. Okay, so yun ho ang nagkumbinsi sa akin na, oo nga, may dahilan naman, may kadahilanan. So, nag-peace talks ho kami nun. Pero before that po, nakiusap din kami kay former NEDA Secretary Winnie Monsod. Yes. Kinausap po namin, no? Nagtatago ho kami nun. Sabi namin na, ma'am, totoo ba na kami ang nagpabagsak ng ekonomiya natin? Alam niyo, Tita Aster, kung ano ang sagot sa amin. Sabi, alam niyo, you are not that good. Hindi kayo ganun kagaling para kayo lang pabagsakin yung ekonomiya. Palubog na ang ekonomiya, pinabilis lang ninyo. Nag-alsa uli kami. Dati ano siya, NEDA Secretary. Opo. How are you with okay Mrs. Monson? Minsan nagkikita kami. Alam niyo, si Ma'am Winnie, very principled, very competent. Yes, Economist to yun eh. She is. Nanghihinayang lang ho
ho ako na wala na si President FBR at wala rin si Chairman Heidi Ora. Talaga, saludo ho ako dun sa dalawang yan. During that time na nakakulong pa kayo, although hindi naman masasabi bang nakakulong kayo kasi nasa loob kayo ng barko, your wife was pregnant with your fifth or youngest ba? Hindi ho. Kaya ho yung youngest daughter namin, ang pangalan ay Kai, K-A-I. Yes. Which is Hawaiian for sea. Ay, she's a singer. Si Kai is a singer. Yeah. Opo. Okay. Opo. Kai is sea? Ang ibig sabihin ng Kai? Sea, dagat sa Hawaiian. So dun ho na buo. Nabuo. Na conceive during one conjugal visit. Kai is the youngest. Youngest. Out of the po. 5 children Opo. that you Youngest have. girl. Opo. And speaking of Kai, she's a Opo. singer-composer? Opo. Arranger. Arranger? Opo. And she even joined the Voice of the Philippines? Opo. Ano pa? Tama ba yun? Opo. Hindi naman The Voice Kids. The Voice Philippines Opo. version. Opo. Opo. And you were very, very supportive. Opo, pag inutusan ako ng misis ko na ikaw ang sumama. Tinawag ako dun sa stage. Sabi ko, Nagulat lahat. Nagulat lahat dahil alam niyo naman, yung mga anak namin ay mga musikero at musikera, artists. Alam na ho ninyo na hindi sa akin minana yun. No? Meron kayong dalawa, no? Yung isa, visual artist. Pero Opo. may dalawa kayong involved sa music. Music. Pati ho yung daughter-in-law ko na si Barbie. Ay, si Almalvis. Barbie Opo. Almalvis. Opo. 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 O nga, Pati kayo ho nga yung pala. mga apo namin, Meron ding signs music na- nasa dugo na yung pagka-musikero at musikera. Bago tayo mag-focus ng gusto, tatapusin ko lang muna dun sa pagiging fugitive. Opo. Tatapusin ko muna yung portion na yon. Babalikan ko lang po. During the time na nandun kayo sa loob ng barko, Opo. nabuntis si Mrs. sa Opo. inyong bunso. Opo. Okay, nakatakas kayo, tumakas kayo, Opo. pero nag-reach out sa inyo si former Ramos. President Ramos. Opo. Lumabas na kayo, Opo. okay? And you were granted Amnesty. amnesty. Opo. Who convinced you na pumasok sa larangan ng Si politika? Kwan po. Sa politik ba, akala ko, convince to surface. No? Yes. Actually ho, nung magtapos na yung peace process, so rebelde ka ho. Opo. Mukhang tinutugunan naman yung mga panawagan ninyo for reforms. No? Ano gagawin natin? So nag-usap-usap yung mga pinuno ng reform movement at sabi, pumasok tayo sa politika. Yun ang sabi ni FBR. Na pumasok ka sa loob at ibis na nasa labas ka, bato ka ng bato, batikos ka ng batikos. Sa loob ka, tumulong ka sa pagtataguyod at pagtatatag ng mas matibay na sistema. Reforma ang habol ninyo. No? Ano tatakbuhan natin? Barangay captain? Hindi. Sabi niya, senador para national. So Di ba? it was the late FBR na nag-convince sa inyo, bale? Hindi ho nang tumakbo na mag-surface. Pero Okay. pinag-usapan ng mga pinuno Ng grupo. ng Kilusan na Opo. tumakbo. So, Tita Aster, muntik pa kami declare no na nuisance candidate. Oh. Bakit? Sabi sa amin nung Namprel noon, tatakbo kang senador. National ang campaign. Wala kang pera. Di ba? Wala kang partido. Galing ka sa ang pananaw nanggulo ka pa nga. Paano ka, di ba? Nuisance ka. Sabi namin, bibigyan nyo kami ng pagkakataon. So we became the first Filipino candidate in Philippine politics to win in national elections. Na independent party. Independent. Totoong independent, wala akong partido. So, Walang pera. Walang pera. Galing pa sa pag-aalsa. Wala sa panig mo yung tinatawag na popularidad. Medyo nagulat sila dahil we organized an army of almost 1 million young volunteers. Oh. Alam niyo, Tita Aster, bigyan mo ng 20 pesos, palakarin mo all over the country, no? Tapos natutulog, hindi pa kumakain, pagod na pagod, in various headquarters. So, record ho yun. And we did it not only isang beses, 4 na beses. Pero, 4 terms as 4 a terms po, senator. so 21 years. Tumakbo tayo bilang vice presidente, hindi tayo nagtagumpay. Then itong huli, for senator, hindi uli tayo na pinalad na makapasok. Curious lang ako, Sen. Doon po sa 7 years na nagtago kayo, Opo. except nandun sa barko, hindi po ba kayo lumabas ng bansa? Nasa Pilipinas lang kayo? Alam niyo, Tita Aster, buti, tinanong niya, no? Hindi ko kasi kami nang iiwan. Kung lumabas ako, para kung iniwan yung Makasamahan mo. Yung bansa, yung Yes. Pilipinas na pagkamahal-mahal namin, no? Hindi ho ba, Tita Tama. Aster, no? Tinatanong ako, Colonel, Senator, ano ba gustong gawin mo? Parang naka-boundary ka na sa serbisyo publiko, no? Sabi ko, gusto ko umuwi. Pero paano ko uuwi kung may naiiwan pang mahirap? Mga biktima ng kawalan ng hustisya, di ba? Walang naililigtas kung may naiiwan. At hindi ko ugali yung mag-iwan. Minsan iniiwan ako ng mga kasamahan ko. Hindi nung pamilya ko, no? Iniiwan ako ng mga kasamahan ko, pero hindi yun dahilan para mang-iwan ako. At pagkakasama tayo, hindi ako iniiwan. Pag umuwi ako, my country is my home and my family are my people. Hindi ko pwedeng gawin yan. So, hindi ako lumabas. So dito lang kayo. Dito lang po, Oo. paikot-ikot. Pero nakakatuwa lang kasi doon sa 7 taon, except once nga na nahuli nahuli kayo, ako. Opo. hindi kayo nahuli kailanman. Hindi Pero po. at the same time, di ho ba, at risk ang buhay ninyo? Opo. Kasi
at any given time, pwede kayong mahuli or pwede kayong patayin, masaktan. Opo. Hindi rin bago sa akin yun, Tita Aster, dahil nung tumama kami sa People Power, kasama yan sa risk. Hindi naman bago sa akin yung tamaan ng bala. No? Huwag na ninyo ako pagubarin ng polo ko. Tinamaan na kayo nun po? Opo, maraming beses. Tama ng granada, nawala rin ako ng daliri sa pakipaglaban. Opo. So, hindi bago yun, yung risk, yung physical Anong risk. part ng daliri nyo? Ay, Opo. wow. Oo nga. So, ngayon ko lang to na, ngayon lang namin to na ano. In fact, dinodrawingan ko to ng happy face para... Opo. Opo. 2 beses na baril, nasabugan ng granada, nawala ng daliri. Kasama yan. Hindi pleasant experience. Nung nagtuturo ako sa Special Forces School, sinasabi ko sa mga estudyante, sabi ko, huwag kayo masyado matakot yung nababaril. Hindi naman kasi ganun kasakit. Sabi ho siguro ng mga estudyante, tabi ka palang saya ditong isang doon. May sira ito. Dahil ko di ba? Pag tinamaan ka at hindi fatal, may initial shock and then manhid na yung katawan mo. Kung mag-survive ka, ang masakit pag inopera ka na babawasan na yung anesthesia, mamimilipit ka sa sakit. So can you imagine pag fatal? Pag fatal, yes. tapos wala na. Wala na. Pero sabi ko sa mga estudyante ko, pilitin yung wag tamaan dahil pag tinamaan kayo, di ospital kayo. Ano ang silbi ninyo sa unit ninyo, sa bansa, sa pamilya ninyo? Wala bang time na parang gusto niyo nang give up or this time pamilya ko naman na? Hindi pumasok 'yon. Hindi pumasok hanggang ngayon, Tita Aster, di ba? Dahil habang may nararamdaman ako, may nakikita ako, may nababalitaan ako, na merong naghihirap pa, may nagiging biktima pa ng pang-aapi, nagiging biktima pa ng gutom, walang bahay, walang trabaho. Abay, paano ko naman iiwan yan From start to finish, yun na pinaglaban namin. So pumapasok sa isip ko at mabigat. Hindi mo papiliin ka sa edad kong ito, no? Siguro pwede na, naka-boundary ka na, dapat, no? Wala sa dugo ko yun na mang-iwan. Hindi dahil at umatras. At umatras. Hindi naman ako ganun special, no? Sabi ko nga sa inyo, pangkaraniwang sundalo lamang ako na isinubo sa kakaibang sitwasyon. At nag-decide ako na tumayo at lumaban kahit na nag-iisa na lang. Wala akong magagawa. Ganun siguro ang pagka-design sa akin ng ating Panginoon. Meron kayong 5 anak. Opo. Siyempre, habang lumalaki sila, yung iba, lalo na yung 2, napagdaanan talaga yun nila yung all the challenges na kinaharap nyo. Opo. Paano nyo ito napapag-usapan sa hapagkainan? Alam ng mga anak ko na anak sila ng sundalo, anak sila ng rebelde, anak sila ng seryosong public servant. Sabi nga nila, kailan ka ba uuwi? Kailan ba magno-normal ang buhay? Di ba? Sabi ko, pag sa tingin ko, natutugunan na yung mga noong pa, mulat sa pulpa, pinaglaban natin. Anong naging impact nito sa pamilya ninyo? Sa asawa nyo, lalo na sa mga anak nyo? Siyempre mararamdaman mo na bakit ganito ang buhay nila, bakit ganito yung kabiyak ko, sasabihin ng misis ko, ba't ganito yung tatay namin? Ngayon may mga apo na kami, ba't ganito yung lolo namin? Wala akong magagawa, ganun talaga ako. Take it or leave it. So they took it. No? At ako naman naunawaan ko yun. Nararamdaman ko naman minsan, pag nakikita nila yung pamumuhay ng iba, na bakit sila normal, yung ama 8 to 5, di ba? Tapos walang overtime. No? Naunawaan nila. At natutuwa naman ako, very proud ako na naunawaan nila. Sino po si Gringo Honasan na hindi pa alam ng publiko? Yun nga, yung sinabi ko, pangkaraniwang sundalo na isinubo sa kakaibang sitwasyon at itong taong ito, hindi ito perfect, may dagdag lang, Tita Aster, no? Ngayon, nababalitaan ko na pati yung mga pambansang bayani natin, pwede ko naman sabihin to sa program ninyo, na isa-isain ho ninyo. Mga hindi ho perfect ito Opo, Ano ang alam natin? Yes. Opo. Si Dr. Jose Rizal, Yes. national hero, 24/7 ang bantay sa Luneta, di ba? Genius. Ang daming alam, di ba? Talagang kakaiba. Medyo underheight ng konti. Opo. Pero chick boy. Di ba? Opo. Si Andres Bonifacio. Di ba? Mainit ang ulo. Mainitin. So maneuver ni Emilio Aguinaldo, First President, na iba rin naman. May kahinaan din naman ng karakter sa ibang aspeto. No? Si Apolinario Mabini, no? Brains of the Revolution. Polio victim, ni hindi makalakad. Pero brains of the revolution. No? So, ang punto ko lang, Tita Aster, is magkakasama, nangarap, nagdasal, at nagsikap, nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay, di ba? Para sa isang bansang Pilipinas na hindi pa buo noon. Sino tayo para higitan itong mga national heroes natin na to? So, babalik tayo dun sa katanungan, sino si Gringo Honasan? Pangkaraniwang sundalo na isinubo sa kakaibang sitwasyon na tumayo at pinaglaban yung kapakanan ng hindi lamang ng sarili niyang pamilya, kundi lahat ng pamilya at mga batang Pilipino, yung susunod na henerasyon ng leader at mamamayan natin. Sa palagay niyo kaya, na-achieve niyo po yung may pinaglalaban niyo? Work in progress ho ito Kahit na yung mga
makapangyarihan, mas developed na democracy, no? Hindi work in progress. Patuloy ang pagtataguyod nila sa kanilang bansa. Pero, alam mo, Tita Aster, no? Hindi ko gagawin, hindi ko isusugal at itataya ang buhay ko ng paulit-ulit, buhay, pamilya, karir, lahat, all in, kumbaga sa load sa cellphone, para sa isang bansa na talagang pinagpala. Alam mo, Tita Aster, tingnan ninyo yung mapa ng mundo. Tayo may hawak ng traffic light. Sa atin dumadaan yung eroplano, barko, even land, transportation. Diba? Pinag-aagawan tayo. Mas kailangan nila tayo kaysa sa pangangailangan natin. Kahit maliit tayong bansa. Opo, maliit tayo pero, di ba, kahit na yung COVID. Yung COVID, kailangan tumawid ng dagat para maapektuhan yung ibang area sa atin. No? Kaya lang, sa tingin ko lang, pananaw ko ito, no? Hindi ko naman pinipintasan yung mga leader natin o yung sistema natin, no? Na matagal na nating ibig i-reforma, no? Kundi pinagpala talaga tayo, no? Tayo ang pwedeng maging sentro ng kultura, ng politika, ng seguridad, ng spiritual hub, no? Economic hub. Kung bawas-bawasan natin yung kakaibang pamumulitika, nandyan yung permanente nating kalaban, no? Food, clothing, shelter, education, health, at now, di ba, yung nagiging biktima minsan ng marites. Makatotohanan na impormasyon para makapag-desisyon tayo. Yung fake news, di ba? Pero nyo kung maayos-ayos natin to. Ano mo ang kailangan natin gawin lang araw-araw bilang mga mamamayan? Gumising at ipagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumapalo from 6 to 8%. Hindi lang nararamdaman dun sa ibaba. Yun ang challenge sa atin. No? Na itong pag-unlad na ito, nawala sa ibang bansa na magugulo hanggang ngayon. Di ba? Yung Ukraine, yung Hamas sa Israel. May problema rin tayo. Pero kayang-kaya natin to kung magkasama, together, ayus-ayusin natin yung sistema. Magtutulong-tulong. At magtulungan. Tapos harapin natin yung mga tunay na problema. Pag tinatanong ko, anong masasabi mo sa mga mamamayan? Let us continue to dream hard. Wala namang masama, mangarap tayo. Pero wag puro pangarap, di ba? Kailang kumilos. Magdasal muna tayo. Humingi tayo ng ayuda, tulong sa Panginoon. At para hindi nakakaya sa Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, puro kayo dream, puro kayo pray, hindi naman kayo nagsisikap. So, dream hard, pray hard, and work hard. Punta naman po tayo on the lighter side. Ano ang yung bonding moment nyo with your family? Lalo na ngayon meron na kayong 5 apo. Pag nagkakasama-sama kami, which is minsan very rare, no? Dahil hindi ako pwedeng... Hanggang ngayon, ganun pa rin ang... Ganun, hindi ako pwedeng... Yung mga kaklase ko pag-golf, alam mo na, yung relax na. Kasi hindi pwede, baka dyan ako... Hinahanap talaga ng katawan na you have to be engaged in something bigger than yourself, no? So pag may bonding kami, talagang precious moments yun. Sabi mong 1 segundo, 5 minuto, 1 oras, yun. May kantahan. Quality time. So, hindi quantity, quality. Marami ho diyang, di ba, mga magkakasama, pero kulang ho yung quality. Binibilang yung oras, yung sandali. Kami ho, binibilang namin yung kalidad ng pagsasama. At wala naman ho ako reklamo. Sen, I know your wife is very private. Curious lang ako at curious sa lahat ating mga viewers. Paano nyo nakilala ang wife nyo? Nasa Fort Magsaysay ako. I-share nyo na rin pati pangalan. Pangalan po ng may bahay ko ay si Jane. Umali. She's from Laguna. From Pagsangan po. Laguna. Laguna. Nagkakilala ho kami sa Fort Magsaysay. Okay. So nandun ho ako, duty officer ako, pinatawag ako ng general dahil may New Year's Eve party. Nasa Red Cross ho ang aking may bahay. Doon siya nag-work sa Red Cross Cabanatuan. Opo. So hingi ng dugo. Binigay ko na lahat. Was it love at first sight na makita niyo yung wife niyo? Siguro may mutual attraction. Pati siya. Oo. Kasi mistiso nga kayo Ang gwapo-gwapo niyo po. So, hindi ko alam sa side niya. Pero sa side ko, siyempre, attracted ako. Dahil sundalo, hindi social ang buhay namin sa duty. Yes. So, pinapunta ako. Nalaman kong nasa Red Cross. Kinabukasan, binisita ko sa Cabanatuan, sa Red Cross. Ang bilis po, hindi. Bumisita kayo para magbigay ng dugo? Hindi ho. Bumisita ko para malaman kung saan siya nakatira. May interesado na kayo. Tapos nag-abroad siya ng 1 year, nagpunta ng Canada. Tinamaan naman po ako sa Cotabato noon. So bumalik siya. Nagpakasal na kami ng December 1973. 1973. Opo. And then... December, anong date po? December 27. After Christmas. Opo. Oo. Ilang months kayo naging mag-boyfriend-girlfriend? Siguro, mga less than 1 year. Pumunta po siya ng Canada. Magkasintahan na kayo? Opo. Na kayo? Yes, so, continuous yung talaga communication. Wala pang cellphone at that time Wala pang mahal pa ho. Long distance pa noon. So, mahal pa Tapos na-assign pa ako sa Sierra Madre, sa kabundukan. Talagang pero siyempre alam naman niya yung buhay ng isang sundalo. Opo. Tanggap na ho niya yun. So, tanggap niya. At nasa Red Cross din siya. So, tanggap ko rin po na trabaho muna. So, and then your first child was born a year after? Year after.
year 9 after. months. Nasa schedule po. Being a grandfather of 5 grandchildren, kumusta po kayo? Kayo ba yung dating grandpa sa mga apo nyo? Or anong nakikita nyo sa 5 nyong apo? Unang-una, Tita Aster, yung mga anak natin, mas magagaling kaysa sa atin. Wala ho akong kaduda-duda ron. Mas magagaling kaysa anuman ang pinagdadaan nila. So imagine niyo yung apo. Nung sekretaryo ako ng Department of Information and Communications Technology, yung 7 taong gulang na apo ko ang nagturo sa akin kung paano gumamit ng cellphone. Sabihin sa akin, Lolo, masyadong madiin. Di ba nasisira yung... Parang touch lang kasi. Touch lang. Kaya tinawag na touch phone. Touch screen. Di ba? Ayun. So mga ganun ho. Magagaling talaga sila, yung susunod na generasyon. So yun ho ang nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy yung aking ginagawa hanggang siguro sa huling sandali na aking buhay. Pero yung wife nyo, pinagbilin sa mga anak nyo at ngayon sa mga apo nyo na iwasan ang pagiging sundalo dahil akala... At politika. Opo, akala siguro ng may bahay ko, pag nagsundalo, gagraduate sa PMA, magre-rebelde, magtatago, makukulong, tatakas, baka parusahan pa ng Diyos gawing senador. Tulad ng nangyari sa inyo. Nangyari sa akin. Opo. Did you ever imagine yourself na papasukin nyo ang larangan ng politika? Hindi po. Nako, ang gusto ko lang maging general. Kung karapat-dapat ako, siguro. Na hindi nangyari sa inyo? Hindi nyo ipa ko nasa record naman, dishonorably discharged ako. Opo. Pero ko naman, hindi naman kahiyahiya. Opo. Dahil may pinaglaban naman. No? So, yun ho, mga... You could have achieved it kung hindi kayo naging rebelde. Opo, kung ako po pinalad na maging youngest full colonel in Philippine history during that time, baka naman pwede rin naman mag-general kung karapat-dapat tayo. Pero hindi ho problema sa akin. Anong nabago sa inyo nung nasa militar kayo? Nung sa militar ho kasi ako, Tita Aster, maliwanag. So kabila niyang ilog na yan, nandyan yung kalaban. Puntahan mo, pag ayaw sumuko, di pilitin mo, pagbantaan mo. At pag kinakailangan, yung pinakamahirap gawin is yung to play God, no? Play with life and death. Ikaw rin naman, ganun ang gagawin nila, no? Kaya nga ako, may mga tama na rin ng bala, no? Sa tingin ko po, ilagay lang sa perspective yon, no? Pareho naman ho yan, sundalo. Mas mahirap po yung kalagayan ninyo. Dahil ano ang laban ninyo sa mga nang-aabuso? Wala naman kayong baril, pero meron kayong boses. At sa tingin ko, mas mabisang sandata yung kaysa yung danin mo sa dahas o baril, no? Walang pilitan. Kaya lang, alam niyo man ho, ang buhay, may mga nang-aabuso, diba? At hindi nawawala po yun. Diba, Tita Aster, para masukat ninyo yung pagkatao, yung laman loob ng isang tao, bigyan nyo ng kapangyarihan, ilagay nyo sa lupa, no? At dikdikin ang gusto hanggang bumigay. Doon mo masusukat kung ano talaga yung pagkatao nila. Anong nabago sa inyo nung pinasok nyo ang politika? Well, natutuho akong gumawa ng batas, ng tahimik, walang fanfare. Binanggit ko sa inyo, no? Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong access sa multimedia. So, parang pinalawak lang ninyo yung tinig ko, no? Whereas nung rebelde ako, every time, araw-araw na dumaan sa awa ng Para Diyos. kayong walang boses. May boses ako noon dahil sa Yes. katayuan ko, no? Yes. Ngayon ho, may boses na tuloy na ipapaliwanag ko base sa aking buhay kung ano yung mga aral na dapat pagdaanan, matutunan ng mga next generation natin. After all these journeys na pinagdaanan ninyo, ano yung gusto nyo pang ma-attain or ma-achieve? Gusto ko makita siguro, at hindi ko naman siguro makakamit yun, ang isang malaya, no? Marangal, at isang proud na Filipino nation na buo, kahit na 7,100 islands tayo pag high tide at 7,400 pag low tide. No? isang buong bansa, Pilipino. United. One flag, one country, one race. Diba? Hindi yung kanya-kanya na minsan nahahati tayo ng politika. Nagsiservisyo sa Panginoon, sa bayan at sa pamilya. Kasi magkaiba po yung serbisyo militar at magkaiba po ang pagiging public servant nyo. Actually, Tita Aster, pareho lang. Iba lang ang pamamaraan. Pag sundalo ka, hindi ka dapat nagsasalita. Sunod ka lang sa utos na legal at makatotohanan, no? Constitutional, legal at moral. Yun din ho ang dahilan kung bakit nangyari yung 1986. Balik tanaw lang po, no? Dahil kokonti ang nakakaalam na yung ama ng ating Pangulo ngayon, may karamdaman na pala. Siyempre, iba na yung dating ng mga kautusan sa baba at nararamdaman namin yun. Doon ho isinilang yung reform movement. Sabi namin, saan ba ang problema? Dito pa sa level natin o sa taas? Kaya, yun ho ang dahilan. Aktibo pa rin po ba hanggang ngayon yung RAM? Opo. Aktibo Kaya pa lang rin. po, yung iba nagkaedad na rin, napagod na, yung iba retire na. Pero meron kayong mga bagong members. Oo. Lagi ko nagtitrain ng mga bagong members, mga bagong leader para ipagpatuloy yung mga simulain naming mga nauna sa kanila. Given the chance or given the choice, ano pa yung gusto nyong iparating sa kanilang lahat? At gusto nyo ring sana balang araw ay ma-implement nyo?
Ako, isa lang ho. Paulit-ulit kong sasabihin to kahit na sino yung audience ko. No? First is, together. Kailangan magkakasama. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwede hong kanya-kanya. Let's continue to dream hard, pray hard, and work hard for unity, for lasting peace and the prosperity na matagal na nating pinangarap, tinaasang-asang. I remember, Sen, during the time ng mutiny, sabi natin kahit 2 beses niyo ito sinubukan, but you were unsuccessful. Opo. Opo. Sa kabila nun, kinonsider niyo pa rin ba na meron itong naging malaking epekto? Oho. Ay, kuminsan ho kasi, yung mga nasa kapangyarihan, relax na ho sila. Akala nila, alam mo yung ugaling Pilipino na, pwede na yan. Napakababaw ng kaligayahan yan. Pwede na. Bigyan mo lang ng konti. Hindi ho. Ginulat natin sila. Ngayon, natauhan ng konti, nagbago yung kasaysayan, nakita natin yung bisa ng people power. Ano pa ho ba ang hihingin ko? No? At least work in progress. At nananalig po ako. Praying hard na sa panahon ng ating mga apo, mga anak, no? Mas magandang sitwasyon kaysa yung sitwasyon na dinat na natin. Na pinagdaanan natin. Na pinagdaan natin. May improvement. At wala naman ho kung kaduda-duda na mangyayari yun. Balikan ko lang po yung 1986 na sa revolution. Kayo po yung head ng security ng dating Minister of Defense, Senator Enrile. Opo. Kumusta kayong dalawa up to now? Kasi since buhay pa naman po si Senator Enrile. Unang-una ho, 100 years old na siya. Opo. Marami hong may pananaw na totoo naman na para ko siyang pangalawang ama. Maaga hong pumanaw yung biological father ko at halos siya ang pumalit. Kalahati ng buhay ko, iniukol ko sa pagsiservisyo, hindi lamang sa kanya, kundi sa bansa. Dahil yun naman ang natutunan ko sa kanya. If he's watching right now, anong mensahe niyo sa kanya? Sir, stay healthy. Dahil hindi pa tapos ang Panginoon, ang bansa, at yung mamamayang Pilipino sa inyo. Stay healthy in all aspects. I hope you continue to live more productive years in service to God, country, and family. We love you, sir. Sen, yung kwento ninyo, yung narrative nyo ay hindi nakaukit na po yan sa kasaysayan. Was there an attempt before, lalo na nung kainitan ng coup, kasi you were so popular then. At that time, wala po bang lumapit sa inyo na producer para isa pelikula ang buhay ninyo? Marami, Tita Aster, no? Kaya lang, I have difficulty. Hirap na hirap akong gawin yung dalawang bagay. One is, i-advertise yung sarili ko. Pangalawa, humingi ng tulong. Although may mga ginawang documentary o pelikula na hindi ko naman... Walang bas-bas sa inyo. Opo. At siyempre, nalagay naman ho tayo. Hindi naman ho issue yun, no? Basta ako... At wala kayong question? Wala ho. Wala. Hindi naman ho. Kasi meron merong ilan. Merong ilan ho na hindi naman buong katotohanan. So ito ho ngayon, pagkakataon para magpaliwanag ako, no? If ako, tinatanong ako, Colonel, Senator, Secretary, how would you like to be remembered? I was about to ask you that also. Yes. How do you want to be remembered? I want people to forget about me. Bakit naman po? And remember me by my children, my grandchildren, at saka yung mga kausa na identified ako, reform, good government. No? Dahil, siyempre, mga apo ko, kahit na apo sa tuod, tatanungin, sino nga yung lolo mo, sino yung tatay mo? Sabihin, babanggitin yung pangalan ko. Dalawa ho epekto nun, Tita Aster, di ba? Sasabihin, kaya pala mabuti kang tao. O yung kabaliktaran, kaya pala meron kang factory defect. Dahil yung lolo. So it's either or. Opo. So I want to be remembered naman by good or bad. Nabanggit ko na rin lang po yung pagsasa pelikula ng buhay ninyo. Opo. Bakit kayo this time pumayag na isa pelikula ang buhay nyo sa pamamagitan ng Boraccho Films? Paano, Tita Aster? Hindi naman ito, yung buhay ko hindi naman tungkol sa akin eh. Tungkol sa isang grupo, isang kilusan, no, ng mga opisyal na nagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa pamilya, at pinaglingkuran ng tapat yung sambayan ng Pilipino. Istorya ito ng kasundaluhan natin. At hindi ko pwedeng tanggihan yan. Sabi ko nga, dun sa mga nilapitan ko at nakausap ko na magpo-produce ng biopic na ito, no? Wag na niyo naman akong gawing superhero dahil ako naman pangkaraniwang tao lamang, 'di ba? That's what you think. Opo, Hindi po. nasasaktan, 'di ba? Nasasaktan, tumatawa, 'di ba? Umiiyak, nagkakamali ng paulit-ulit. Hindi naman ako perfect. Pero marami akong kasamahan, kasama na rin yung sambayanan na nangarap, no? Nagdasal at nagsikap para ma-improve yung situation. So hindi ito tungkol sa akin. Nagkaroon ba kayo ng say by talking to the producer, Attorney Topacio, na kung sino ang choice niyo na gumanap sa buhay niyo? Hindi ako familiar with the entertainment industry. Opo. Pero sabi ko, dapat lang yung makukuha, yung kung paano ako mag-isip, magsalita, at gumalaw. No? Yun ang At saka yung buong kwento.
yung buong kwento ho at Opo. makatotohanan, hindi superhero, Opo. hindi pogi, hindi ganon. Basta Bakit hindi pogi? Ang gwapo-gwapo nyo. Ako na ho yun. Hindi na tayo competitive. Pero wala talaga kayong nasa Wala isip kung basta sino ang gusto nyo. makatotohanan Oo. para maintindihan naman. Kasi nag-surface kasi ang pangalan ni Jake Cuenca na napakagaling ding aktor. Opo. Pero hindi nyo pa siya kilala at hindi pa nakakaharap. Narinig ko rin na po. Opo. Di ba na babasa paminsan-minsan, no? Pero hindi ko ho siya kilala. I just hope and pray na maipapaliwanag niya, magagampanan niya ng maayos yung isang simbolo ng kasundaluhan natin kung paano mag-isip, paano umiyak, paano nahirapan, paano tinamaan ng bala, paano nagdesisyon, at paano tumayo, no? Para sa kapakanan nung matagal na natin pinaglalaban. Lumilitaw rin po ang pangalan ni Paolo Gumabaw. If and when magsimula na po yung filming ng pelikula, anong gusto nyong hilingin sa producer? Magpakatotoo tayong lahat. Dahil ito ho ay aral ng kasaysayan natin eh. Di ba? Hindi, it's not about me. Lahat tayo, together, ikwento natin yung buhay ng pangkaraniwang sundalo na nalagay sa... At wala kayong i-edit. Sabi ko sa kanila, Yung ingatan totoo. lang ninyo yung katotohanan at kung pwede, protektahan ninyo ng konti yung privacy dahil overprotective yung pamilya ko eh. For security reasons. Opo, Dahil baka may maningil dyan ng mga hindi nagustuhan yung ginawa natin noon. Ayoko namang dahil lang sa biopic, sa movie na ito, malagay na naman sila sa alanganin. Sabi ko nga, Tita Aster, pag dumating na ang panahon na uuwi na ako, ito naman sinasabi ko dun sa mga haharang-harang, huwag niyo akong haharangin dahil bibigyan ko kayo ng problema na hindi niyo kayang isolve. Huwag naman malagay sa alanganin yung aking mga mahal sa buhay, yung mga importante sa akin. Okay na tayo ron, no? Basta't makatotohanan, huwag naman ilagay sa alanganin yung mga importante sa buhay ko. If your wife is watching right now, ano pong mensahe niyo sa kanya? Hindi ko na binabanggit ang kanyang pangalan ha. Dream hard, pray hard, work hard for unity, prosperity, at saka peace in our family where it all begins. Sa 5 niyong anak. Pareho. Pareho. Opo. Ganon din sa mga... Ganun po. Opo. Ganun po. Hindi lang sa aking pamilya, sa lahat ng importante. Sa inyo po, Tita Aster. We love you. Dream hard, pray hard, and work hard. Ang mensahe niyo po sa lahat. Ganon din po. Dream hard, pray hard, work hard. Yan talaga Pareho. ang pinakaano niyo. Opo. You know, yung bakit dream hard, pray hard, and work hard together. Yeah. Because blessed talaga, pinagpala talaga tayo, Tita Aster. Maniwala kayo sa akin. No? Sa beautiful country. One flag, one nation, one people. Pilipino ho tayo. Gusto kong kunin yung pagkakataon na ito, Sen Gringo. Thank you so much for this opportunity. Naku, And Tita thank you Aster. so much for your time. And thank you so much for sharing your life story to Tita us. Aster, two things you can give another human being. Time at saka trust. Today, I give you both. Sila na bahala kung anong aral ang mapupulot nila. Oh, maraming salamat. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Ever Belena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Jost de la Luna. Beauty Derm. Eres Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Richie Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Stili Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Most View from Japan. Tokyo Grill at Tomas Morato. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Shinagawa LASIK and Aesthetics. Manila Bulletin. Sugar White by Sugar Mercado. The Red Meat by Chef John. Maraming salamat. Coloretti Clothing for my clothes. Studio Manila. At kayo mga kaibigan, thank you so much for all your support at huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share at hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now and God bless us all.